Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang sumpang hindi matakasan? Sa video na ito, susundan natin ang nakakatakot na karanasan ni Miguel at ang kanyang pamilya mula nang makuha nila ang misteryosong Dybbuk box. Mula sa mga anino at bulong sa dilim hanggang sa mga bangungot na tila totoo, ang bawat hakbang ay magdadala sa inyo sa gilid ng inyong upuan. Pakinggan ang kanilang laban sa isang masamang espiritu at alamin kung paano nila sinubukan itong wakasan, ngunit tila walang katapusan ang kanilang bangungot. Si Miguel ay isang batang negosyante na mahilig sa mga antigong gamit. Isang araw, dumalo siya sa isang estate sale sa Marikina. Habang nag-iikot siya sa mga lumang gamit, napansin niya ang isang lumang wine cabinet na tinatawag na Dybbuk box. Agad siyang na-curious dito, lalo na nang makita niya ang mga kakaibang ukit at simbolo sa loob nito. Magkano po ito? Tanong ni Miguel sa nagbebenta. Lumapit si Liza, ang apo ng may-ari ng cabinet. Huwag mong buksan yan, babala niya. May kwento kasi ang box na yan. Dinala yan ng lola ko mula sa Poland noong World War II. Maraming masamang nangyari sa mga nagkaroon ng box na yan. Nag-alinlangan si Miguel pero dahil sa kanyang hilig sa mga kakaibang gamit, binaliwala niya ang babala ni Liza. Okay lang, gusto ko lang itong ayusin at gawing regalo para sa nanay ko, sagot niya. Dinala ni Miguel ang cabinet sa kanyang furniture shop sa Quezon City. Habang inaayos niya ito, napansin niya ang mga kakaibang ukit at simbolo sa loob pero hindi niya ito pinansin. Hindi niya alam na nagsisimula na ang kanyang bangungot. Sa unang araw pa lamang ng cabinet sa shop, nagkaroon ng nakakatakot na karanasan si Carla, ang salesperson ni Miguel, sa basement. Nakakita siya ng mga anino at nakarinig ng mga bulong. Miguel, hindi ko na kaya. Ayoko na dito, sabi ni Carla, nanginginig sa takot. Nagulat si Miguel pero hindi niya inisip na may kinalaman ito sa cabinet. Sige Carla, kung yan ang desisyon mo, sagot niya, bagamat nagtataka pa rin. Ilang araw matapos ang insidente, ibinigay ni Miguel ang cabinet sa kanyang ina bilang regalo. Ilang oras lamang matapos itong matanggap, nagkaroon ng stroke ang kanyang ina at dinala sa ospital. Anong nangyari ma? Tanong ni Miguel, puno ng pag-aalala. Ang cabinet ay napasapasa sa mga miyembro ng pamilya ni Miguel at sa kanyang kasintahan na si Angela. Lahat sila ay nakaranas ng kakaibang mga pangyayari tulad ng masamang amoy, bangungot, at ang mga pinto ng cabinet na hindi nananatiling sarado. Ang mga kakaibang pangyayari ay nagsisimula ng lumala at si Miguel ay nagsisimula ng mag-alala. Nagsimulang magkaroon si Miguel ng paulit-ulit na bangungot na may kasamang demonyong anyo. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang isang matandang babae na may malalim na galit. Nakakatakot ang kanyang mga mata, parang may apoy na nagliliyab sa loob. Tuwing magigising si Miguel, basang-basa siya ng pawis at nanginginig sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit tila napakatotoo ng mga panaginip na ito. Ano ba tong nangyayari sa akin? Tanong ni Miguel sa sarili habang nakatingin sa salamin, kita ang pagod sa kanyang mga mata. Napagtanto ni Miguel, ang mga taong nagkaroon ng cabinet ay nagkaroon din ng parehong bangungot. Kinausap niya ang kanyang pamilya at si Angela at nalaman niya ang karanasan. May napanaginipan ka bang matandang babae? Tanong ni Miguel kay Angela habang sila'y nagkakape. Oh Miguel, nakakatakot siya, parang gusto niya tayong saktan, sagot ni Angela halatang natatakot. Ang sitwasyon ay lumala pa nang magkaroon ng mga sightings ng mga anino at kakaibang amoy sa bahay ni Miguel.
nagsimula rin siyang makarinig ng mga bulong tuwing gabi. Minsan, habang naglalakad siya papunta sa kusina, may nakita siyang anino sa gilid ng kanyang mata. Nang lingunin niya ito, wala namang tao. Ang amoy ng bulok na kahoy at nasusunog na kandila ay palaging nararamdaman sa bahay, kahit na walang ganitong bagay sa paligid. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging hindi mapakali si Miguel at ang kanyang pamilya. Naging madalas ang kanilang pag-aaway at nagkakaroon ng mga aksidente sa bahay. Isang gabi, natapilok ang kanyang kapatid na si Marco sa hagdan at muntik nang mabalian ng buto. Anong nangyayari sa atin? Bakit parang sinusumpa tayo? Tanong ni Marco, puno ng takot at galit. Si Angela ay nagdesisyon na umalis muna sa bahay ni Miguel dahil sa takot at stress na dulot ng cabinet. Hindi ko na kaya, Miguel. Kailangan ko munang lumayo, sabi ni Angela habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Pero Angela, paano ako? Paano tayo? Tanong ni Miguel, pero alam niyang wala siyang magagawa kundi hayaan siyang umalis. Desperado na si Miguel kaya't sinubukan niyang ibenta ang cabinet online, umaasang may makakakilala at makakakontrol dito. Ngunit walang tumugon sa kanyang mga post. Parang ayaw talaga nitong umalis sa akin. Pulong ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang walang sagot na mga post. Habang naghahanap ng solusyon, nakipag-ugnayan siya kay Dr. Ramon, isang paranormal expert na kilala sa kanilang lugar. Inilahad ni Miguel ang lahat ng nangyari mula nang makuha niya ang cabinet. Dok, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kaya to, sabi ni Miguel, halos maiyak na sa takot at pagod. Ayon kay Dr. Ramon, ang cabinet ay may masamang espiritu na nakakulong sa loob nito. Sinabi niya kay Miguel na kailangan nilang magsagawa ng ritual upang mapalayas ang espiritu. May paraan para mapalayas natin yan, pero kailangan natin ng tamang kagamitan at ritual, paliwanag ni Dr. Ramon. Nagdesisyon silang maghanap ng paraan upang mapalayas ang espiritu. Nagsimula silang mag-research tungkol sa mga ritual at mga kagamitan na kakailanganin. Habang naghahanda, nakakaranas pa rin si Miguel ng mga bangungot at kakaibang pangyayari sa kanyang bahay. Lalong lumalalim ang kanyang takot at pangamba. Doc, parang lalong lumalala to. Hindi ko na alam ang gagawin, sabi ni Miguel habang nagkakape sila ni Dr. Ramon. Konting tiis pa, Miguel. Malapit na tayo, sagot ni Dr. Ramon, puno ng determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang bagay ang nagbabadya na magpapalala pa sa kanilang sitwasyon. Sinubukan ni Miguel at ni Dr. Ramon na isagawa ang isang ritual upang maalis ang masamang espiritu mula sa cabinet. Naghanda sila ng mga kandila, insenso at mga sinaunang dasal. Miguel, siguraduhin mong walang papasok sa loob ng bahay, sabi ni Dr. Ramon habang inaayos ang mga kandila sa paligid ng dibuk box. Tumango si Miguel, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sana gumana ito, pulong niya sa sarili. Nagsimula na ang ritual. Habang binibigkas ni Dr. Ramon ang mga dasal, unti-unting nagbago ang hangin sa paligid. Biglang nagpakita ang demonyong anyo, nagdulot ng kaguluhan. Ang mga kandila ay biglang namatay at nagkaroon ng malakas na hangin sa loob ng bahay. Miguel, bantayan mo ang mga kandila, sigaw ni Dr. Ramon, ngunit huli na ang lahat. Nasira ang ilang gamit at nasugatan si Dr. Ramon dahil sa mga lumilipad na bagay. Si Miguel ay natumba at halos mawalan ng malay. Doc, kailangan nating tapusin ito, sigaw ni Miguel habang pilit na bumabangon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila nagawang tuluyang mapaalis ang espiritu.
nawala ang demonyong anyo, ngunit nanatiling mabigat ang pakiramdam sa paligid. Ang takot at pangamba ay lalong lumalim sa puso ni Miguel. Naging paranoid siya at halos hindi na makatulog sa gabi. Ano pa bang magagawa ko? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang cabinet na tila ba may sariling buhay. Patuloy na nakakaranas si Miguel ng mga kamalasan at mga kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang negosyo ay nagsimulang bumagsak at nagkakaproblema siya sa kanyang mga kliyente. Miguel, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka na makausap ng maayos? Sabi ng isa niyang kliyente na halatang naiinis na. Sa huli, nagpost si Miguel ng isang desperadong mensahe online. Hinihimok ang sinumang may kaalaman na kunin ang cabinet mula sa kanya. Inilahad niya ang lahat ng nangyari at ang kanyang paghihirap. Please, kung sino man ang may alam tungkol dito, tulungan niyo ako. Pagsusumamo niya sa kanyang post. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malungkot na tono na nagpapakita ng patuloy na paghihirap ni Miguel habang ang cabinet ay nananatiling isang sumpa sa kanyang buhay. Nakaupo siya sa tabi ng cabinet, nag-iisip kung kailan matatapos ang kanyang bangungot. Hanggang kailan pa ba ito? Bulong niya habang ang dilim ay patuloy na bumabalot sa kanyang paligid. Mga kaibigan, ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na ang mga misteryo ng nakaraan ay maaaring magdala ng sumpa sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, minsan ang mga bagay na tila walang buhay ay may sariling kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim.